Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Magsama-sama. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Sama-sama. Magsama-sama. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Magandang umaga mga kapatid. Thank you Lord. At kami po'y naka-live streaming. Ayan. Nagka-problema lang po sa ating internet. Pero ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Kasi 5 minutes ago walang tao, pero ngayon 130 na po tayo. Kaya thank you Lord sa mga kapatiran natin na palagian po na nag-aabang.
Ayan. Sige po. Sa umagang ito, mga kapatid, forfeited muna yung bati. Kasi late na po tayo. Ano po, mga kapatid? Pwede na naman po tayong mag-umpisa dahil tayo po ay marami na. Yan. Magandang umagang muli sa inyo. Tawagin ko na po ngayon si Brother Minister Boy para po sa ating opening prayer. Tawagin na po ang mga kasamahan natin sa bahay. Tumayo po ang lahat dahil tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay mananalangin sa awit 23 verse 6. Yung pag-ibig at kaawaan ni Lord sa atin yan habang tayo nabubuhay. At kung paano ang request ng mga awit, lagi sa bahay ni Lord tayo ay mananahan habang magpakailanman. Thank you po Lord at sa kabutihan mo, nandito po kaming lahat, buhay, malalakas, buo ang kaisipan at gumagana lahat ng bahagi ng katawan. Thank you po Lord. At sa araw na ito, araw mo po Lord, muli parangalan mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Punuin mo po ng iyong banal na espiritu ang ang airwave o Lord. At hayaan mo nga po na dumaloy ang iyong biyaya, pagpapala sa lahat ng ibig mong pagpalain sa araw na ito. Mga tao na binago mo, nilinis, pinatawad, nakatagpo ng kakaibang pag-asa sa iyo, Lord. Pagpalain mo nga po kaming lahat, tagpuin mo po ang lahat ng pangangailangan. Dumaloy po ang kagalingan, kalusugan, karunungan, kalakasan, pagkakasundo-sundo, O Lord, katulad ng lagi mong ginagawa. Aming Ama, purihin ka. At napakabuti mo. At lahat po ng mangyayari sa umagang ito, tangi parangal sa iyo, O Lord. At mapagpala po kaming lahat, sa iyo lamang po ang papurit walhati. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Happy Blessed Sunday po. Good morning. Amen. Good Happy morning, Sunday Fellowship po tayo ngayon. Medyo na-excite Alam na nyo, po talaga si pagka po Sister kasi Sally. araw-araw nating ginagawa, lagi po talagang umaga pa lang inaabangan na natin lagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po. Hallelujah. Tayo po ngayon ay aawit ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. At hinihiling po namin lahat na lahat po ng nasa kanilang mga tahanan ay tumayo na po kayong lahat. Kahit po hindi kayo nakapang Sunday fellowship na dress, ay pwede po kayong sumabay ng pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ko. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo'y aalala.
Wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Minsan pa ang salita mo, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa lumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ko. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa iyo iaalay. Wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Hindi ako matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa aking mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa ating kahinaan, siya ang kalakasan. Ang lahat ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko. Si Jesus ang namuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko ito. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko. Si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko ito. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit ko sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko. Si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko ito. Para sa'yo ang awit ko ito. Para sa'yo ang awit ko ito. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Lahat po ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin, maging ang isipin natin ay ialay natin sa Panginoon. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba
iyong salita ay tunay at wagas. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat pigpig, ako'y tinutugon. Wala nang ibang pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. Oh Jesus, kay buti mo, ang puri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. Oh Jesus, kay buti mo, ang puri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan, ang mabuting pastor ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. O Jesus, ikaw ang aking gabay, paglubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita, Panginoon, papuri, parangal para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, anuman lahi o dako ng mundo. Sasambahin kita, Panginoon, papuri, parangal para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming
Salamat sa Panginoon. Yan. Medyo marami-rami po kaming mga ngayong umaga na to. Pero kahit ano ang gawin ng kaaway, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Ano po? At hindi po tayo dyan magko-concentrate, mga kapatid. Let us concentrate on our God sa umagang ito dahil buong linggo po, sinustain na naman niya tayo. Panibagong linggo na naman ang kakaharapin natin bukas, pero kasama pa rin natin ang Diyos. Thank you, Lord. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid, sa lahat po ng mga kapatiran natin from all over the world. Sabi ni Brother Jun Vertusio kahapon. Maganda yan, ano? Kasi sa iba-iba na po yung ating mga nanonood. At kami po'y galak na galak kasi kanina nung di pa tayo nag-start, kasi alam ng lahat kung ano yung kung anong oras ang start natin. Nung medyo na late kami, nag-message na po kayong lahat. Oo, maganda naman po yun. At least po, alam namin na kayo po talaga ay nakatutok sa ating Sunday Fellowship. At ipag-pray po natin, mga kapatid, na ang sabi po nila by July 16, ayon sa balita, binabalak daw po na ilagay sa MGCQ ang NCR. So, thank you Lord po, mga kapatid. Pag-pray na po natin yan para naman po magkita-kita na tayo maski sa mga prayer meetings man lamang po. Pero ang fellowship ay hindi po muna. Prayer meetings, yan, pwede na. Okay. Sa umagang ito po, tawagin ko po si Sister Nene para po sa ating words of encouragement. Makinig po tayong lahat and be encouraged by the Word of God. Praise the Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po, mga kapatid. Tunay na tayong lahat ay pinagpala. Alam niyo, hindi ko makontain para kasi kami mga stewardess. So, this is flight 75, Psalm 75, verse 6, no? Destination natin, heavenly realm. Yan. Praise God. Kasi ang ating pong word ay tungkol sa promotion. Pero hindi ako promodizer, but I'm promoting the kingdom of God. So sabi sa Living Bible, mayroong word na for, so that means may preceding statement. For promotion and power come from nowhere on earth, but only from God. Pero mas nakakatuwa sa The Passion Translation. This I know, the favor that brings promotion and power doesn't come from anywhere on earth. For no one exalts a person but God, the true judge of all. He alone determines where favor rests. He anoints one for greatness and brings another down on his knees. Siyempre, tinanong ko kay Lord kung bakit ganito. Pero bago yun, tinignan ko muna yung meaning ng promotion. Sabi ng dictionary, ang isang word niya, synonym ay preferment, which mean advancement in dignity, office, or station, or promotion nga, in position or office of honor or profit. An act of furthering the growth or development of something or someone. So, kaya tinanong ko si Lord? Kasi if you read the previous statement, may mga nagyayabang doon. Sabi sa Jeremiah 9, di ba, alam natin, 23-24, for wise men cannot boast of their wisdom, of strong men cannot boast of their strength, and rich men cannot boast of their riches. Napakaganda sa Living Bible yung verse 24. Let them boast in this alone, that they truly know me and understand that I am the Lord of justice and righteousness, whose love is steadfast, and that I love to be this way. Galing, no? Sabi ko naman, Lord, how about those who have been working hard? It seems there's no advancement. Parang trabaho ng trabaho, parang wala namang nangyayari. Pero alam niyo naman sa kaharian ng Diyos, what you sow, you reap. Tandaan natin, John 3:27, no one can have anything unless God gives it to him. Or sa James 1:17, that every perfect gift comes from God. At sabi din sa Psalm 127, it is useless to work so hard for a living, getting to bed late and getting up early, for the Lord provides for those He loves while they are asleep. Natuwa ako dito. So, we can work hard, but not so hard. So, wag niyo pong gawing araw ang gabi at ang gabi ay araw. Tabi rin sa Proverbs 10:20,
2. His blessing is our greatest wealth. All our work adds nothing to it. So hindi ko naman sinabing don't work hard. Pero yung daw sobrang work na nakalimutan. Ang isang lesson dito mga kapatid is prioritizing. Meron nga po ako nakuha, divine prerogative and man's, di ba, prioritizing. So divine prerogative, favor, preferment, sabi nga sa Romans 9:13, he loved Jacob but he hated Esau. His ways are not our ways. And then, meron pa po ako nakuhang lesson dito, the superlative degree of total dependence on God and His providence. Nakita ko po, ito po, natuwa po ako dito sa binigay ni Lord. We don't work to be blessed. Tayo, lalo na tayo mga anak ng Diyos. But blessed people are those who find joy in doing what God wants them to do, or put it this way, we find joy in working with God, in God, and for God. Or nasa isip natin, everything that we do, whether we eat or drink, we do it all for His glory. For God takes pleasure that whatever we be doing, it's all for His glory. If in case naman, promotion that has been waited for does not come yet, just remember who we are in Christ, brothers and sisters. There's no higher position that we, being the children of the King of Kings and the Lord of Lords. Remember David? Di ba, na-anoint na siya bago siya nakaupo na king. Pero sabi pa ng tatay niya, meron ako isang anak nandun sa field, para bang minimenos dahil shepherd siya. But he was one of the Israel greatest king. So, sino pa, mga kapatid, ang magiging example natin? Of course, Daniel. Daniel was sent to the lion's den. And of course, Joseph. Joseph endured prison. So, anong nakita ko ditong position? Insight mga kapatid. A place of position or advancement is a great responsibility and accountability, and basing on the Lord's example, He exercises power and authority. Kaya nga sabi, di ba, He is God, but He put off His nature as God, na He put on the nature of a slave. That's why He was raised to the highest, di ba, that above in heaven and on earth, every knee will bow on the name of Jesus. The Lord exercises power and authority in the utmost humility. So mga kapatid, if God will promote us, remember, it is the Lord who has placed us in that position. At kung hindi pa man dumadating, huwag tayong malungkot. Just do the best that God has given us. Kasi di ba sa parable na Matthew 25:21, yung faithful in little things, God will give us more. So mga kapatid, dalawa itong kasi pag tiningnan pa natin ito namin na promotion, mayroon pa siyang isang kahulugan. Pero hindi ko na po itatakal yung theological. Ito na po sa ating pang-araw-araw na buhay. So, si Lord po, pinopromote niya, isang napakaganda yung well-being nating lahat. Nasa isipan niya tayo lagi at alam naman ng Diyos sa Psalm 139, whether we are working or resting. So, the effort that we have put in the jobs where God has placed us, nakikita yan ng Diyos. Walang nalilingit sa Kanya. So, just wait for the time that He will exalt us. And truly, that would come kasi iba ang time ni Lord, iba na ang time natin. So be blessed, brothers and sisters. Dahil pag tayo, ang ating preference ay si Lord at ang priority natin sa Kanya, alam nyo ba sa Living Bible yung Proverbs 3? Sabi, if we put God first in our lives, He will crown our efforts with success. And if we study His Word day and night, surely success will be ours. Sa Psalm 1 verse 2 at saka sa Joshua 1:8. So good day po mga kapatid. God bless you. If you hear God's voice today, let's listen to Him. We love you, Lord, in Jesus' name. Sandali lang po, natanggal. Lahat natatanggal at nawawala sa umagang ito. Thank you, Lord. Alam niyo, paborito ni Sister Nene yan. Yung Psalm 75:6 na yan. Kasi po, totoo naman po yun. It is the Lord who promotes. Promotion comes from God. Para po hindi tayo mag-struggle so much sa ating mga kalagayan sa buhay,
wag po nating alisin ito sa isipan natin. Kasi sa buong Biblia, mga kapatid, kahit na ano pong, no matter how much power you think you have, si Lord pa rin po ang source and control of the ultimate power. Kaya, magpagal ka man ng magpagal, pag walang blessing ng Diyos, hindi pa rin po yun masusunod. So, sabi kanina ni Sister Nene, sa Diyos nang gagaling ang promotion. It is the God of heaven who puts up a man, and He is also the one who sits him down. Diba? He makes and unmakes kings. Ngayon, pag ikaw po ay isa sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos, if God has promoted you sa isang place of high position and honor, remember po to honor and acknowledge Him in all your ways, for He has done a good thing for you. Kaya po kayo nandyan, kaya tayong lahat nandyan sa kinalalagyan natin ay dahil po kay Lord. Bawal po ang magmayabang kasi anytime, the Lord can also take that away from you. Sipin niyo po, kasi maraming mga tao, sabi nila, pinagpaguran ko to, kaya ako nandito sa posisyon ko ngayon. Dahil, luha at sakit ang dinanas ko. Maaaring tama naman po yun. Pero, sabi nga kanina, yung pinaka-ultimate source of power for you to go up is from the Lord. Tignan ninyo ngayon, mga kapatid, kung talaga pong dahil sa kagagawan natin, kaya tayo nasa posisyon ngayon, bakit po nung nag-COVID, nandiyan ka lang sa taas mag-isa, wala ka naman pwedeng i-manage. Diba? Wala. Kahit na gusto mong i-exercise yung power mo, wala naman tao para i-exercise mo yun. So, pwede po na in a snap of a finger, lahat mawawala. At pwede rin pong kayang ibalik ng Diyos ang lahat sa isang iglap lang din po. So, always remember yung word po ni Sister Nene. At ang Diyos po, pagka nandyan ka na, nilagay ka na, tandaan mo yung Psalm 37 verse 23. The steps of the good man are ordered by the Lord, and He delights in him all the way. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po. Ngayon naman po, tawag tayo ng magpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, itong sharing na to, maging encouragement po kasi alam nyo, ang dami pong nagme-message sa akin for prayer. At karamihan po ng kanilang messages ay fear. Fear dito sa COVID na to. Meron po tayong isang sister from malayong lugar. Nurse din po siya. At everyday, hindi na po siya nakakatulog daw po dahil for 2.5 months, pwede pong work from home. Pero ni-require na po sila na pumunta ng hospital this time kasi mataas posisyon niya. So yung worry po niya, gano'n na lang kasi kasama niya yung apo niya sa bahay, tapos senior na siya, tsaka yung husband niya, hypertensive pa siya, tapos pre-diabetic pa. So hindi na daw po siya nakakatulog dahil sa takot. Alam niyo po, kapag pinanguna po natin ang takot sa buhay natin, hindi na po tayo talaga lalabas. Diyan na lang tayo sa bahay. Alam niyo po, kailangan lang po tayong maging maingat. Pero yung takot po, remember po that if you ask the Lord's protection, once na sinabi mong, Lord, cover me with your most precious blood, ang ibig sabihin po nun, you are immediately under God's protection. Yun po, kailangan paniwalaan mo yun na under ka ng protection ng Diyos. Kung hindi na po talaga makakagalaw. Alam nyo, si Sister Jessica Cabral nga, anak ni Mader. Nung pinuntahan namin po si Mader nung isang araw, ang sabi po ni Sister Jessica, Sister Ria, matibay sa amin, sa ospital, sabi niya. Natuwa ako sa sinabi niya. Sabi niya, protection lang talaga ni Lord ang inaasahan ko araw-araw. Kasi sabi niya, 5 na sa mga kasamahan ko ang may COVID, tapos sa pharmacy namin, 3 na
ang nahawa, sabi niya ganun. Pero, si Mader parang wala nga eh. Di ba everyday umuuwi si Sister Jessica sa bahay. Ilan taon si Mader? 86? 80, hindi. Dati pa siya 84. 86 na siya eh. So, 86 years old. Wala ka namang makita kay Mader. Medyo, ang ironic doon, ayaw siyang palabasin ng mga anak niya. Pero si Sister Jessica, araw-araw, ospital, bahay, ospital, bahay. Pero, nakita niyo po, ang pusong payapa dahil alam niya na nasa protection siya ng Diyos. Anyway po, mga kapatid, Psalm 139. Ang araw po natin ay bilang na bago pa mag-umpisa yung kauna-unahan. Kaya kapag hindi mo pa time, ay ingatan ka ng Lord. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Kaya tawagin ko po si Brother Jed para po magbahagi sa atin. Ito po yung trabaho nito. Everyday, pumapasok sa mga iba-ibang bahay nang hindi niya kilala yung mga pinupuntahan niya dahil sa trabaho niya. Brother Jed, alika. Magbahagi ka naman. Kung ano ang baon-baon mo, bakit hindi ka ba natatakot? Mukhang hindi naman. Kayo matatakot sa kanya. Ayun, good morning po. May babasahin lang po ako na word. Sa Psalms 91 verse 14 to 16. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledged my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Ayun, thank you Lord po. Nagpapasalamat ako kay Lord sa share ko na rin nga po na sa protection niya sa akin araw-araw sa pagpasok. Share ko lang po yung trabaho ko kasi nagtatrabaho po kasi ako around Manila po. Ang area ko po kasi is Quiapo, tapos minsan po nag-i-swing po ako ng Paco sa may San Andres, Pandacan. Sa Quiapo naman po, ang hinahandle ko po na lugar is Santa Cruz, Sampaloc, tas mismong Quiapo, Maine. Yung mga lugar na po yun, thank you Lord, puro may malalang positive po lahat na COVID doon. Kaya thank you Lord, nagpapasalamat ako kay Lord sa protection. Tsaka pinag-pray ko rin po lagi na nandyan siya sa akin at nagpapasalamat ako sa parents ko na napakatyaga po na lagi po kayong pag-pray, na lagi po akong ginaguide para na alalahanin na lagi na kay Lord lang laging humingi ng protection. Tsaka share ko na rin po yung every morning kasi pagigising po, kahit tulog po si Papa, ang ginagawa po namin is, ngayon po mas lumilevel up na po kasi yung yung pagpipray namin. Nagbabasa na po ako lagi ng Bible every aalis po ako ng bahay. Kasi nga po mas nakakatakot na nga po ngayon, parang pag may kita mo po sa labas, parang yung mga tao parang wala na lang po, parang patibayan na nga lang po na bahala na kung magkasakit. Pero thank you Lord na si Lord pa rin nagpo-protect sa akin. At papasalamat ako kay Lord kasi nga nung nakaraan na tinetest din ni Lord yung faith mo, yung pagiging mag-self-control ka sa Kasi nga po nung nag-drive po ako pauwi sa atin, nung one time, muntik na po ako makabangga. Halos sa Rojas Boulevard po kasi, galing po akong overtake. Mabilis na po yung takbo ko. May mga biker po kasi na parang, di ko po alam kung babae po siya. Kung makikita nyo po, sinare ko po sa Facebook, sa dashcam. Halos tumawid lang po siya na parang walang alam. Ako po yung speed ko po is pabilda po ng 80 to 100 po. Biglang sumulpot lang po yung babae. Buti thank you Lord na pinag-pray ko na si Lord po nagbibigay sa akin ng mabilis na mata, tapos mabilis po na pa na thank you Lord naiwasan ko po siya. Kasi po pag di po ako naiwasan yun, sure po na patay po talaga yung babaeng yun. Kasi tatalsik po talaga siya. Pero thank you Lord na si Lord po rin nag-guide sa akin sa araw-araw yun. Thank you Lord po. Yan.
Kaya maganda yung binasa niya, mga kapatid. Huwag po tayong umalis ng bahay nang hindi tayo nagpapakover kay Lord. At saka hingin po natin talaga yung protection ng Diyos. Nung pumunta nga po kami kay Mader nung isang araw, minsan kahit maingat kang magmaneho, madami pong hindi. Kasi, nung papunta rin po kami, nandoon talaga yan, self-control, Brother Jed. Kailangan natin yan, lalo na pag nagda-drive. Nung papunta rin po kami kay Mader, meron pong, nasa linya naman po kami. Medyo naghihintay ka lang ng mag-go. Meron pong sumingit ditong sasakyan, sa tabi ko. Ngayon, nung paano kami, pinilit niya. Sa pagpilit po niya, tinamaan niya na yung side mirror, tumupi. Binaba ko yung salamin. Tapos nung binaba niya, imbis na mag-sorry siya, sabi sa akin, "Ma'am, huwag po kayong magagalit, pandemya pa naman." Imbis na mag-sorry siya sa ginawa niya, sinabihan ako ng, "Ma'am, huwag kang magagalit, pandemya pa naman." Tapos, aandar, sabi ko, "Teka muna, Brad, huwag kang umandar. Kasi tatamaan mo na naman ako." Alam niyo, kaysa makapagsalita pa po ako uli, tinaas ko na lang ulit yung salamin. Tapos, panay na lang ang namin ni Pastor sa sasakyan. Pagka ganun, naku, talaga naman po, thank you, Lord. So, kung merong matatakot, yan, mga kagaya ni Jed, na yung trabaho, araw-araw, ganun, mga kapatid. Pero, you turn your fear into faith. Para naman po makakilos kayo sa buhay nang hindi puro takot. Kasi baka mamaya, hindi nga po tayo mamatay sa COVID, mamatay naman tayo sa takot. Oo, kasi alam nyo, meron po tayong nag-share na yung asawa po niya ay nasa Saudi. Tapos nagkalagnat daw po. Nag-worry ng sobra kasi akala niya na COVID siya. Inatake po sa puso. Oo. Kaya po, balansihin po natin. Have faith in God. Alam niyo, para po talaga maipagkatiwala mo yung buhay mo kay Lord, kailangan talaga you trust Him completely. Do you trust Him enough, mga kapatid, para po makakilos ka tayo sa buhay natin ng walang takot? Ha, mga kapatid, binabantayan tayo ng Diyos. Do not worry. Okay? Nandiyan pa ba meron pa ba tayong isang sharer? Saan si Ate Pia? Ayun. Tawagin naman natin ngayon si Sister Pia Orlina para magbahagi din sa atin. Good morning po. Thank you, Lord. Thank you, Lord po ako kasi nakatayo po ako dito ngayon, ma-share ng goodness niya. Kasi po, ngayon po, work from home ako. Yung account kasi, sa call center po ako nag-work. Yung una, medyo parang nag-aalangan ka kasi sanay kang mag-work sa labas. So, yung katawan mo parang yun, sanay. Yung katawan ko before, parang okay na ako sa isang rest day, afternoon, work na uli. Pag rest day na ako, parang hindi na ako mapakali, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang nakuha ko na yung energy na kailangan ko in one day. Ngayon, syempre, sa bahay ko mag-work, nandun yung family po namin. Maingay po kasi kaming lahat, pero hindi po kami nag-aaway, natural lang po yun. Siyempre, marami pong yun ang una ko pong pinagpe-pray. Sabi ko nga sa mga friends ko sa office na, ang opinionado pa naman namin lahat. Paano kaya kami magsasama-sama araw-araw sa bahay? Kasi before, siyempre po may prayer meeting, makikita kami at night, tapos morning, tapos goodbye, hello, ganun lang po. Ngayon, parang nung una, nag-worry po ako. Sabi ko, anak mo, patay, paano kaya to? Araw-araw kami magkikita ng matagal, paano kami... So, yun po yung unang wino-worry ko. Nakakatuwa po kasi si mama po, sinabihan ko na, "Ma, si Papa kapag maingay." So, sinasabihan ko po si mama para maka-work kami kasi nag-work. Mahirap din po mag-work sa home.
Tsaka po kasi kapag nag-work ako po, syempre, pag uwi mo, higa. So, hindi talaga alam ng magulang mo kung paano ka mag-work. Baka magulat sila, ay, yung anak ko ganyan pala kasipag. Ay, yung anak ko, baka magulat sila na working girl ako, bigla akong nag-i-English doon sa tabi. Yung una nga po, nung nag-phone sa ako, may kailangan akong tawagan sa office, nag-i-English ako. Narinig ko yung papa ko bumubulong sa gilid. Sabi niya, ano daw sabi niya? Ano daw? Sinabi ko lang naman, have a great day. Tapos parang hindi niya naiintindihan, pero kunwari wala lang ako naririnig. So yung panagtithank you ko kasi hanggang ngayon, maayos pa po kami, hindi na kami nag-aaway. Tsaka hindi na po, before kasi, sa office din po, yung account kasi na pinag-workan ko, travel account. So, syempre, sa pandemic, yung medyo, yung economy, tapos ang daming hotels po kasi, parang hotel sa buong mundo nung sinaservice namin. Ang dami pong nagba-backout ngayon ng ang daming cancellations dahil nga flight canceled, hotel canceled, lahat. Yung travel nila, work, business, yung leisures, lahat canceled. So, walang pumapasok na pera sa account. May nagsara na po na parang isang business dun sa office. So, parang lahat kami nag-worry. Una, nag-worry ako, pero pagtagal-tagal, parang, Lord, bahala ka na, basta move forward na lang ako kung anong will mo. Bahala na, alam ko naman may plano ka para sa amin lahat. So, ngayon parang, chill lang po sa bahay. Parang before, nag-worry ako kung paano magiging, ngayon naka-adjust na rin po, parang pagising mo sa umaga, panggabi pala ako, pagising mo sa gabi, work ka na, tapos sila tulog, okay lang po kasi, tahimik, yun po yung iniisip ko talaga lagi, yan ang maingay sa amin. So, nagpanggabi po talaga ako para lahat sila tulog. So, ako lang. Ayun, nagtithank you kay Lord kasi masaya sa bahay. Hindi kami nag-aaway. Unti lang, pero hindi yun yung katulad ng parang na-expect ko na before. So, ayun, nag-thank you Lord kasi nandun siya sa amin, sa gitna namin araw-araw. Ayun, thank you Lord po. Okay. May solusyon ako dyan, Pia. Bigyan natin ng prayer meeting ang tatay mo kahit walang mga prayer meetings ngayon. Para tumahimik daw sa bahay. Okay. Thank you, Lord po, dahil karamihan dun sa mga bata dito, hindi na pala mga bata yan, karamihan po sa kanila, provided pa rin kahit po na lockdown kasi nga work from home sila. Tapos, nakakapagbigay pa sila ng mga service nila kay Lord. Pagka walang mga trabaho, kagaya ni Jolly, may trabaho pero kasama siya sa technical. So, inaayos lahat po ni Lord yung mga schedule. Basta po, yung sabi ko sa inyo kanina, ang lakad ng mabuti ay utos ng Diyos. All our steps are ordered by the Lord. Kaya naman po, ang buhay natin maayos. Hindi ko naman sinabing walang problema, pero maayos pa rin. Okay. Meron lang pong nag-message sa akin. Pwede po ba na ipasama po natin sa ating prayer si Sister Rosie Miñano ng Pinagbuhatan. Siya po ay nasa ICU ngayon because of pneumonia at mataas daw po ang kanyang creatinine. So, again po, isama po natin sa prayer si Sister Rosie Miñano. Ayan. Ngayon naman po, dako na po tayo sa ating love offering. Okay. Ngayon nyo lang ulit sila makikita. After nung launching po kasi nila, na talaga namang yes, favorable ang mga response ng lahat, na injured yung kaagad-agad, injured yung isang member. Kaya tuloy, ngayon pa lang po ulit masusundan yung kanilang love offering kay Lord. Kaya, i-welcome po natin ang ating DSWG, Dance, Sing, and Worship for God. Dancing, singing, and worshiping God. Ayun pala. Okay.
Sige, habang sila po ay nag-aayos, habang silang lahat po ay nag-aayos, magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Isabela, lahat po ng taga-Tugigaraw, sa mga kapatiran natin sa Baguio, Bulacan, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, yan. Quezon City, ang ating West area, ang Makati, ang Lower South, at ang, pag may lower, may higher. Upper South. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po, i-welcome natin ang DSWG. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng Jesus, araw-araw ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw ang buhay mo'y may katiyakan. Malungkot, masaya, kay Jesus ay katiyakan. Naghihina, lumalakas, kay Jesus may katiyakan. Kay Jesus lamang matatagpuan. Tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang matatagpuan. Tunay na kaligayahan. Kay Jesus, araw-araw ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw ang buhay mo'y may katiyakan. Malungkot, masaya, kay Jesus may katiyakan. Naghihina, lumalakas, kay Jesus may katiyakan. Kay Jesus lamang matatagpuan. Tunay na kaligayahan. 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 Tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan.
O, di ba mga kapatid? Di ba? Ang daming fans ng mga DSWG. Parang ngayon napansin ko, si Andrew pala, parang si Darren Espanto, no? Oo. Oo nga. Parang si Darren Espanto, pati yung galaw. Bakit? Siya nga po pala, nagtatanong sila, bakit daw po tingin tayo ng tingin dito? Sister Nene daw, dito kanina nakatingin. Opo, kasi po, andito sila. Ito ang camera, kaya napapatingin. Mahirap po kasing nagsasalita nang ang mga kausap mo, camera lang pala. Hindi makita yung mga emosyon nila. Ayan. Thank you, Lord, sa DSWG, ang mga heartthrob ng Comfy. Ha? Nakita mo naman kanina, medyo pigil na pigil yung mga nila. Yung mga galaw nila, Hindi, pero talaga, okay? Kung si Iko ay parang si Papa Piolo, dahil paborito kita, pinapahiram ko sa iyo yung mukha ng aking paborito. Ngayon, si Andoy ay parang si Darren Espanto. Okay? Sa susunod na kanta nila, si Joel naman ang hahanapan ko. Okay? Baka hindi nila kilala yun. Sige. Ang sabi ni Tane, siyempre naman, hahanapan mo ng kamuka doon sa edad mo, di ba? Yun yung mga nakagisnan mo, mga panahon na yun. Panahon ni Tane, yun ang heartthrob. Si Joel daw, kamukha ni Jerry Crabal. Ewan. Sige, hahanapan kita, Joel, ng kamukha mo sa mga ngayon. Tapos, sa susunod naman, si JB. Kita nyo naman, kahit na-injured, nakakapag-love offering pa rin kay Lord. Okay. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating song Before the Word. At alam nyo po, ang ating mga kapatiran na ito ay, kung alam nyo lang po kung paano mag-practice. After ng aming morning devotion, sila po ay, sige, pwede na kayong pumunta sa gilid para hindi sayang yung oras. Oo, dyan na po kayo, everyday po ang practice niyan, mga kapatid. All for the glory of God yan. Kaya, lahat po kami dito ay merong kanya-kanyang gawain para sa Panginoon. Kaya po, na-enjoy namin ang lockdown because of yung ating sa Panginoon. Okay? So, hintayin nyo lang po at aayusin lang nila ang kanilang mga position. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan. Sa
kasaganaan kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan. Hallelujah. Glory to God, yung ating sisters of faith na talagang nakaka-edify, Glory to God. Dito tayo sa Deuteronomy 8:18 tsaka Colossians chapter 3, 23-24. Sige, buksan niyo mga kapatid. Hallelujah, glory to God. Deuteronomy 8:18 tsaka Colossians 3:23-24. Basahin ko sa atin mga kapatid. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. Sa Colossians 3:23-24. Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving in Christ. The message of the Lord. Mananalangin tayo. Hallelujah. Lord, lahat po ng kanina ng mga nagbahagi, it is all for your glory. Ito pong mga talatang ito, sa inyo po magmumula ang kaalaman, karunungan, and most especially ang kapuspusan ng Espiritu Santo na mapasa akin. At Lord, yung pong awat grasya para sa pangunawa at kalakasan para maipamuhay naming lahat ang iyong mga salita. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord Jesus, our rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sana ba ako? Nawala tong nandito ko. Okay. Ayun. Salamat. At kanina medyo yung ating internet, so on and so forth, but still panalo pa rin si Lord. At ako'y natutuwa kasi kung ako nandito, tatayo, pero yung nasa likod nitong live streaming o production, pag nandito kayo, talagang yung kanilang service sa ating Panginoon Diyos ay talagang all out. Lahat ng ating mga kapatiran, mga anak natin, ngayon ay nagagamit ng husto para maipaabot ang mabuting balita ng kaligtasan na galing sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng dako ng daigdig. Kaya kayo rin, mga nasa kapatiran na nakakapanood ng live streaming, hindi lamang sa amin, sa lahat ng mga Christian communities or churches na nagaganap yung Matthew 28, pagpe-pray nyo lahat. Kasi bago makaabot sa atin ito, siyempre yung hindi ko naman sinasabing mga nahihirapan o kung ano pa man, siyempre let us pray kahit na nandiyan kayo sa upuan. Pagdasal nyo lahat ang mga naghahayag ng salita ng Diyos at alam kong ito'y nakakarating sa lahat ng dako ng ating mga kapatiran. Okay.
Sige, hallelujah. Itong pangyayaring ito, yung economy natin sa mga news, pag nakita mo, maraming nag-file ng bankruptcy. Maraming nagsasaradong mga kumpanya. At yung mga work, talagang sabi nga ng mga iba, parang buwis buhay. At yung mga iba, siyempre, ay yung kanilang trabaho ay nasa mga frontliners. So, yun yung mga nagaganap dito sa ating mundo ngayon. So, itong Deuteronomy 8:18, kayo ba'y naniniwala dito? Lalo na tayong mga Kristiyano. Ang sabi diyan, it is God who gives us the power to gain wealth. Pero ulitin ko sa inyo, ano kaya yung nakapaloob dito na gusto kong ibahagi sa inyo? 8:18, Tignan nyo uli mga kapatid, And you shall remember that the Lord your God, sige, for it is He who gives you the power to gain wealth. Yun Yung tanong ko nga, pagka meron palang nakaka-distract, pagka merong yung bata, tsaka yung may mga nagkukwentuhan pala, So, pwede rin na hindi ko marinig at yun. Yun lang naman para full concentration sa paghahayag ng salita ng Diyos. So, again, naniniwala ba kayo na si Lord ang nagbibigay ng kapangyarihan para tayo magkaroon ng kayamanan? So, ano ba yung ibig sabihin nito? Sa akin, si Lord kasi ang may-ari ng earth. Sa Psalms 24 verse 1. Basahin ko sa inyo. The earth is the Lord's, all its fullness, the world and those who dwell in them. So, siya nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng tao dito sa lupa para magkaroon ng kabuhayan at maging, kasi yung wealth dito hindi lamang sa mga material possession. Sa Haggai 2:8, siya ang may-ari ng ginto at pilak. Kaya ko nasabi, kasi napakaganda ng mga ginagawa ng mga leaders sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ang daming mga magagandang ginagawa. Hindi lamang sa ating government. Lahat nagtutulungan at nag-iisip ng mga pamamaraan kung paano makakabangon ang ating ekonomiya. Kaya nga magtatrabaho So, kanya nga lamang, siyempre, nakasang-alang-alang naman yung ating kalusugan. Dito sa it is God who gives us the power to gain wealth, kayo rin, muni-munihin nyo, kung wala tayong strength, kung wala tayong wisdom, understanding, paano tayo makakapagtrabaho? So, si Lord
binigyan tayo ng ganap na kaisipan, binigyan tayo ng kalusugan, kalakasan. So, siya talaga, isipin nyo na lamang, kung si Lord ang nagbibigay ng fertility sa earth. So, lahat ng ating pangangailangan nandito sa earth. Tayong mga tao ay binigyan ng sapat na kaalaman, karunungan para pangasiwaan itong pagpapalang nandito sa earth. Tayong mga tao. So, kung wala tayong strength, wala tayong understanding, wisdom, paano natin matotoil itong produce of the earth? Sa kanya rin naman nagmumula yung fertility of the earth. So, siya pa rin talaga ang nagbibigay ng kapangyarihan para tayo'y magkaroon ng kabuhayan. Kanya nga lamang, dito sa salitang remember, nakakalimutan kasi nating mga tao, ngayon, sa pangyayaring ito, hindi ba parang sa isang iglap pala, parang ayaw nang magtrabaho ng mga tao sa labas kasi nakasang-alang-alang yung kanilang buhay. So parang magmumuni-muni ka ngayon na lahat ng tayo, mga nakatira dito sa lupa ay biglang isang iglap ay parang nanahimik na ano na kaya ang mangyayari sa buhay natin, parang ganon. Pero huwag kayong mag-alala kasi ang sabi ni Lord, remember. Tapos meron siyang covenant dun sa sabi rito, di ba? And you shall remember the Lord your God. Kasi ngayon, mako-contemplate natin yung ating affection hindi na marahil sa mga blessing o mga yung tinatamasa nating mga nakukuha sa ating mga trabaho. Ang affection natin ngayon, ang treasure natin ngayon, ang Panginoon Diyos. At yung mga pinakikinabangan natin dito sa lupa, na doon tayo nakaatas ng todo, pwede pala sa isang iglap ay magmumuni-muni ka. Kaya ngayon, sa pagkakataong ito, nare-remember natin na, naku, kailangan pala natin ng Diyos, na siya dapat ang treasure natin, ang affection natin, wag dun sa mga material at possession na pinakikinabangan natin na naging sobrang attached tayo na maski na nga double job, triple jobs, overtime, so on and so forth, talagang para ma-accumulate lamang yung mga material possessions, then all of a sudden, mariremember natin, ay sa kanya pala nagmumula lahat ang kabuhayan at riches, sa kanya pala nagmumula. Kung wala pala akong kalusugan, wala pala akong sapat na kaisipan, wala akong understanding, hindi ko rin pala makukuha yung ninanasa ko sa buhay ko. Kasi doon nga sa Awit 24:1, siya may-ari ng earth, ng mundo, pati ikaw, ako, siya pa rin ang may-ari. So yung affection mo ngayon, mariremember mo, siya pala ang ating lumikha sa langit, ang treasure natin. So, mababago. At hindi lamang yon, marirealize mo na ngayon maraming nagsisik ng God's providence and help. Kasi makikita ng mga tao na limitado ang ating kakayahan at kaisipan. So sasandig ulit tayo yung ating dependence, yung ating guidance. Mariremember mo na, ay, kayo pala Lord ang lumikha sa amin, hihingi na uli kami ng tulong sa inyo. We're so busy for so many years for our own, of course, our personal gain or interest. But today, maiiba
At hindi lamang yun, mariremember mo rin kasi remember the Lord your God, it is He who gives you the power to gain wealth. So, mariremember mo rin na mag-o-obey ka. Hindi ka na, ang ways o walk mo sa life, hindi na in contrary to the Word of God. Marirealize mo ngayon na, naku, kailangan na, mariremember mo na, susunod ka na sa salita ng Diyos. Narinig niyo yung patotoo ng dalawang anak ng manggagawa. Sabi nung isa kasi, yung brother muna. So ngayon daw ay lagi na siya nagbabasa ng Bible. Eh dati, siyempre, trabaho, uwi. Siyempre, mga konting leisure. Leisure lang naman ng mga bata dito, basketball eh. So, tsaka yung sama-sama silang kumakain sa mga samyupsal at kung basta yung mga eat all you can ng wings, yung mga ganun ang gusto nitong, kasama na ako doon, ganun din naman ang gusto namin eh. So, naiba na yung kanilang pamumuhay. Ang sabi nung isang sister naman, si Pia, ang kanya palang pangamba kasi work from home. Alam niyo ba na marami tayong mga kapatiran sa Comfy, puro sa bahay ang trabaho? Kaya itong stay home, kasama na nila ang pamilya nila, hindi na sila namamasahe, o hindi na sila pupunta sa ibang bansa, nasa bahay sila, kasama yung mga families. Ganon din na nangyari sa ating lahat. Nagkaroon tayo ng time sa kanya-kanya nating pamilya. Hindi ba kayo nagtataka na ang pamamaraan ni Lord talagang sa Isaiah 55, hindi mo maaarok eh. Pero ang daming ibubunga nitong kabutihan. Kaya ito lamang sa pangunawa na si Lord ang nagbibigay ng kapangyarihan para tayo magkaroon ng kayamanan. Siya ang nagbibigay ng fertility sa earth. Siya ang nagbibigay ng talino sa tao. Siya ang nagbibigay ng kalusugan sa tao. Siya ang nagbibigay ng understanding sa tao para pangasiwaan itong nandito sa earth. Kaya yun ang ibig sabihin dito. Kung wala kasi tayong kalakasan, karunungan, kalusugan, o paano mo yung ating pamumuhay, At ang pangako dito, kung maalala ninyo, 8:18. Pero prior to dun sa chapter 7, related ito eh. Tingnan nyo kasi basahin ko sa inyo. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. You remember yung sa 7 verse 9, yung binigay ni Pastor Tony, na God is faithful, He is merciful, at ang kanyang covenant sa thousands of generations. Tayo, kasama doon tayong mga Kristiyano ngayon doon sa Abraham connection. Kasi sa Galatia 3:29, kung ikaw ay nakaugnay kay Kristo Jesus, inapo ka ni Abraham. At kung ano ang pangakong inheritance ay matatanggap nating mga Kristiyano. Do you believe that? So with full conviction, I believe na tayong mga Kristiyano ay kasama dito sa pangako up to this day, na kahit na thousands of generations, yung pangako ng Panginoon Diyos sa lahat ng hanggang ngayon nakaugnay kay Kristo Jesus, yung covenant ng Diyos na siya'y tapat, at meron nga lamang mga requirements doon na nasabi ko sa inyo, remember the Lord. Kaso nakakalimutan na natin kasi doon sa verse 17 ng chapter 8, ang akala ng mga tao dahil sa kanyang husay at galing, kaya nasa kanyang kalagayan ngayon o tugatog ng tagumpay.
remember mo, kung hindi ka binigyan ng talino ng Panginoon Diyos at kalakasan, ano yung itotoil mo dito sa fertility of the earth na si Lord ang merong kadahilanan? Wala. Wala rin, hindi ba? Kaya nire-remind tayo ngayong mga tao na marirealize mo ngayon na siya ang may-ari ng langit at lupa. Pati ang mga tao ay nilikha niyang kawangis in the image and likeness of God. Kaya nga, dala-dala natin yung mabuting balita ni Kristo Jesus na kahit sino mang tao na magkakaroon ng panibagong buhay sa pagtanggap kay Kristo Jesus at ang kanyang mga walks in life tsaka ways in life na before ay nasa worldly, ay pwedeng mabago. At ito ang pangako ng Panginoon Diyos sa atin niyang mga kapatid. So, speaking about na dito sa ating paglilingkod, siya kasi ang nagbibigay ng kapangyarihan. Tayo una, serve the Lord in your work by working hard for Him. Okay ha? So, naunawaan na natin ngayon na siya ang nagbibigay ng kalakasan, talino. O ngayon, tayo na mga Kristiyano, hango ito dun sa Colossians 3:23-24. Serve the Lord in your work by working hard for Him. Alam nyo, maraming malulutas ito. Tayong mga nasa workplace. Iba-iba naman ang mga employers natin. At may mga policies, rules na dapat tayong mag-obey. Pero ang sinasabi rito, work willingly. Ayan. At hindi lamang yon, pagka inilagay mo sa isipan mo at puso mo na ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, bagamat meron kang employer, mawawala na yung nasa Philippians 2:14 ba yan? Kung hindi ako nagkakamali, na murmuring and complaining. Kasi ikaw ay child of God and you serve as a light to the world. Tingnan nga natin, mga kapatid, kung hindi ako nagkamali. Ito, maraming mababago sa, yes, do all things without complaining or disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as light in the world. So yun, yung working hard for the Lord, although we are working sa ating mga employer. And if you are yung sinasabing self-employed, whatever you do it all with all your heart. Ibig sabihin, giving your best for the glory of God and service. Lagi kong nasasabi, goodwill sa mankind or service sa mga tao. Not only for your own pangangailangan. So, dito rin sa serve the Lord in the work by working hard for Him, dito sa Romans 12:11-12. Buksan niyo, mga kapatid. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. Tingnan niyo yung pagkakasalansan at pagkakabigay. Ang sinasabi, huwag maging tamad. Kasi wala namang maidudulot na kabutihan kapag ikaw ay tamad. So, naalala nyo rin sa Proverbs 13:4, 20:13,
2 Thessalonians 3:10-12. Alam niyo ba, dito sa 2 Thessalonians 3:10-12, medyo na-rebuke eh. Sabi, yung tamad at ayaw magtrabaho, huwag pakainin. So, tayo magwo-work. So, hindi tamad. So, kung meron mang mga konting troubles, ang sabi doon, be patient. Meron ba namang trabahong madali? Kasi ang mga tao, may danger kasi nung quick money. Tingnan natin yung quick money. So, meron dyan sa Bible, tingnan niya natin sa tungkol sa quick money. Nakita niyo ba yan? Na delikado kasi pagka quick money. Sige nga. Tingin nyo nga yung quick money. Dito sa Proverbs, sige, 28:20. The trustworthy person, yung mapapagkatiwalaan or faithful, will get a rich reward. But a person who wants quick riches will get into trouble. Kasi minsan gusto natin instant na milyonaryo. Kaya minsan nasusuong tayo dun sa mga scams ng takbuhan sa mundo na para bagang yung pera mo 100% na padadamahin ka na yung investment mo, halimbawa, meron kang 10,000. Tapos sa isang buwan, tutubo ka una, papadamahin ka na may 10,000 ka investment. Tapos kikita ka ng, halimbawa, 3,000 sa isang buwan. Malaki na yun. Andun ba yung investment mo? So, pangalawang buwan, kikita ka uli ng 3,000. Tapos, pangatlong buwan, kikita ka uli ng 3,000. So, ilan libo na yung tinubo mo sa 10,000? Ilan? 9. Di ba? Pagkatapos nung pangatlong investment mo, dahil kumikita ka ng 3,000, merong mga magagaling sa sales stock. So, pera mo rin naman yung 10,000 eh. Ibinalik sa iyo yung 3,000 sa 3 months. So, ang gagawin mo, dahil kumikita ka, maglalagay ka ngayon ng 100,000. So, yung 9,000 muli, padadamahin ka uli niya ng isang buwan. Kahit na 6 na buwan, magkano lang yun sa 100,000, meron ka 9,000 a month. So, papalagay mong 6 na buwan ka o 7 buwan ka magkakaroon ng 9. 9 times 7, ilan? 63? Uy, may 63,000 ako. Maglalagay ka ngayon ng 1 million dahil ang laki na nung kita mo. Pero pera mo pa rin yun. Biglang mawawala na yun. Hindi, maghabol ka na sa tambol mayor. So, ang daming mga mandaraya. So, magtrabaho ng tama, magsipag, work hard, So, naalala ko yung mga masisipag. Hindi kasi magugutom ang mga masisipag, mga kapatid. Hindi magugutom. Ako nga, meron akong nakitang mga kapatiran natin, nagbibisikleta. Ang layo nung travel niya. So, wala lang sa kanya yun kasi kailangang magtrabaho eh. Pwede kasi may kalakasan, may kaisipan. Yung mga ibang mga kapatiran natin, meron nga yung nandun nga kami sa Nasugbo. Meron tayong mga kapatiran doon, naglalako ng mga pagkain. Kanya nga lamang ang kwento sa amin, magugulat daw kayo ngayong lockdown, minsan ang kita nila 5,000 a day. Oo, naglalako kasi meron silang sasakyan. So, ang gagawin niya, 2 sila, magbilas ata o magkamag-anak,
bababa sila doon sa isang baryo, babalikan siya mamayang konti. Yung mga paninda, di ba, lockdown? O di yun na yung mga pagkain nila, sinusuplayan. Pagdating ng hapon, mas malaki pa kesa halimbawa, yung 5,000 siguro, quincenas bago mo makikitain ito. So ang dami, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon Diyos. Ako nga, di ba, kahapon, andito yung si Essie. Na kwento ko nga sa inyo, si Essie, makeup artist. Si Essie, hanggang sa nagmamaneho ng delivery truck nung kanilang hardware. Imagine, kababaeng tao. Tapos, lahat ng lulutuin, marunong magluto yung bata. Dito nga, sa totoong buhay, si Minister Arnold, hindi magugutom yung family niyan. Si Sister Ria, hindi rin magugutom. Kasi ang dami nilang mga talents. Marunong si Arnold, marunong magluto. Lahat, marunong mag-repair ng kahit ano. Plancha, o kung ano-ano. Pumunta lang yan dyan, maghanap lang yan nakabisikleta. Di ba, meron mga nakabisikleta noon. Hasa. Yung mga naghahasa ng kutsilyo, bibili ka lang nung gilingan, alam niyo ba yon? Yung hasa, magkano hasa? O yung nipper, di ba? Napapag-aralan naman yun Magkano pahasa ng nipper, ng kutsilyo? Ngayon wala na nga dahil siguro dahil marami ng pera, kaya pag mapurol na, tapon na lang. Pero uso pa rin yun, mga kapatid. Ang daming pwedeng pagkakitaan. Kasi binigyan tayo ng kaalaman at karunungan ng Diyos. O magkano lang naman yung bato na gilingan na panghasa. O saan galing yun? Sa earth din. Diba? Ang nga doon, bibisikleta. Tapos pagka magpapahasa ka, yun na rin bisikleta niyang umiikot, itatransfer lang niya yung kadena doon sa isa. Ganon. Pero ang dami pwedeng pagkakitaan, mga kapatid. Tayo pinangasiwa ni Lord, binigyan tayo ng talino, sipag lang, magsipag lang. At dito naman, meron namang, so wag na doon sa quick money, ha? Wag na doon, ha? So, ito. Wag ka naman mag-work ng wickedness. Never work in wickedness. Dito sa Proverbs 13:11, alam nyo ba kapag ang pera ay nagmula sa hindi tama, aalis sa bahay mo yan. Magmamadaling lumabas yan sa bahay mo. Lalabas yan sa mga bintana. Ang daming bintana sa bahay. Pintuan nyo, baka dalawa lang, isa sa harapan, isa sa likod. Pero ang bintana, ang dami. Pagka ang pera pinagmulan ng hindi tama, madaling lumabas sa bahay. At madaling maubos. Pero yung pera na malinis ang pinagmulan, ihahanap ka pa ng maraming, kung bibilin mo dito ng ganito, ituturo ka ni Lord doon sa supplier mismo na napakalaki ng diferensya sa halaga. Maniwala kayo, ituturo kayo ni Lord kung saan hindi mauubos ang pera sa magandang pinagmulan. Dito sa Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away. Aalis talaga. Mabilis yun. But whoever gathers money, little by little makes it grow. So, ano ba yung ibig sabihin? Tayo, minsan hindi nyo namamalayan, daig tayo ng ibang mga negosyante. Kasi kahit maliit ang tubo, basta dire-diretso, sa katagalan, dadami rin yun kahit maliit ang tubo. Kasi minsan, malaki nga ang tubo mo, isang beses mo lang magiging kliyente. So, wag malaking magtubo. Naalala ninyo isang umaga, yung ating kapatiran, meron siyang senior tungkol sa awit 15. Sino makakapunta sa templo ng ating Panginoon Diyos? Basahin ninyo dyan.
So actually, walang usury. Oo. Kung magtubo man, ay wag pagkalaki-laki. Kahit na maliliit yan, basta dire-diretso. So, ngayon, pag mali ang pinagkuhanan mo, it will dwindle away. So, ang gagawin natin dito sa 2 Corinthians 7:1, aim for holiness in your business transaction. Aim holiness in your business transaction. Basahin ko sa inyo. Araw-araw kasi meron tayong katransact na negosyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, patronize nyo yung Philippine products. Patronize nyo yung ating mga taga-comfy. Kasi kung magtubo man yan, konti lang. Hindi yan magtutubo ng malalaki. Kumbaga, actually, minsan, magugulat nga kayo nung nakaraan, merong tayong kapatiran. Siyempre, si Lord na yun. Glory to God to, wala lang. Sample lang. Saan ka naman makakakuha ng halos buong tinda ng bakery ibibigay sa'yo? Oo. Kaya ang ginawa namin, kasi 100 pieces na mga loaf na tinapay, ang dami nun. Siguro sa amin, pinakamarami na 20. Kasi kung tigi-tigi sa 80 ang tao dito, sobra pa rin ng 20. So, ang dami nun. Siyempre, anong gagawin mo doon? Binigay, i-share mo doon sa lahat ng ibang tao kasi hindi mo naman mauubos yun Parang katulad doon sa wilderness, yung mana, wala, kuha ng sobra-sobra, mabubulok lang. So, pag sangkatutak ka na, yun nga lang, alam ko, ang daming naabot ng mga tao nung tinapay na yun. Kung ganun lahat, kung tutusin, parang isang buong tinda na ito ng bakery niya. Paano na siyang kikita? Pero hindi ko alam. Bakit nilit siya ni Lord? Alam niyo kung bakit? Nandun kasi yun sa... Ito, yung huli. Alam niyo, meron kaming awitin na bago tong huli. Dadaigin namin itong DSWD. Oo. Sige nga yung aking group. Oo, kala nyo kayo lang meron kami. So ito yung bago tong huli na gagawin natin tungkol sa ating mga trabaho. Meron muna kaming gustong ihandog sa inyo. At kung merong DSWD, merong father and son. Ayan. Sige. Bago yung huli gusto naming umawit at magpasalamat kay Lord sa pagkarami-raming mga ginagawa niya sa buhay nating lahat na mga Kristiyano. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan. Sino kamukha nito? Subject. Kung meron kayong Estepano, sino yan? Estepan? Ano pangalan? Hindi, yung kanina. Esteban. Sino yan? Check. Beb? Hello. Ano siya? Darlene Espano. Espanto. Tsaka sino yung isa? Joshua Garcia. Sino yung isa? Sina? Piolo Pascual. Meron kaming Agamulak. Tsaka si Jericho Rosales. At sabi ng nanay ko, ako daw si John Lloyd. Walang hihirit, ha? Pwede. Okay. Ayos ba?
Aga. Gising. Ano yan? Si Jericho. Sabi ng mami tsaka ng misis ko, John Lloyd. Okay, walang hihirit. Amen. 1, 2, 3, 4. Ulit. Ulit. Di muna. Di muna. Ulitin daw, okay. D. 1, 2, 3, 4. D. E minor. D. E minor. D. A, dalawa. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. One more time. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. One more time. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito. maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang alay ko, ang tanging alay ko, Ang buhay kong ito, maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. E minor. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod Ako sa'yo, Pwede po yan. Yes, baka meron kang gustong sabihin doon sa panghuli. Serving, no, about, doon niya sa Ephesians 2:10, ang sabi roon, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. So, unang-una, sabi sa 1 Corinthians 15:58, nothing you do in the Lord's service is ever useless. Serving makes nung buhay natin magiging meaningful. Tsaka nung serving is the key to your happiness. Pangalawa po, nung serving, hindi po ito makapatid, sabi rito, pangalawa, we will be accountable. Kasi meron tayong skill, talent, treasure, everything binigay sa atin, Lord, wisdom, magiging accountable po tayo dyan. Pangatlo, lahat binigay sa atin ni Lord, mga kapatid. And last, ito, nung pangatlo po, sa service, pinakamagandang sabihin sa lahat sa atin ni Lord, nung sinabi ni Sister Nene, na you will be rewarded. Job well done. Good and faithful servant. Kaya po, mga kapatid, we are created by God to serve. We are saved to serve. Tayong lahat ay inutusang maglingkod, tumulong, gumawa para sa ating kapwa. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito yung panghuli. Work hard to help others in need. So, gawin natin ito. Basahin ko sa inyo yung scripture na we work hard not only for our own needs, but to help others. If you are a Christian, I know na ginagawa ninyo ito. Basahin ko sa inyo dito sa
Acts 20:35. I have shown you in every way by laboring like this, that you may support the weak and remember the words of the Lord Jesus, that He said, it is more blessed to give than to receive. Alam ko, nagagawa natin ito. Magbigay lang ako ng isang karanasan sa kapatiran. Tayo ay na-bless. Sabi ko nga sa inyo, yung mga kapatiran, magugulat kayo, halos isang bakery ibibigay. Hindi lang yon. Maraming mga Kristiyano na hindi na lang pinapaalam ang kanilang pagtulong sa mga nangangailangan. Magbigay lang ako sa inyo ng isang ehemplo na nag-share sa akin. Meron siyang patrabaho. At itong patrabaho niya, pwede niyang magawa ng mabilis at magpo-profit na siya. Madali. Una, ang ginagawa niya kasi, dahil meron siyang, dinidevelop o ginagawa, ang ginagawa niya, o-order siya sa ibang bansa ng mga heavy equipments. Kasi pag bumili ka sa ibang bansa ng heavy equipments, siyempre milyon ang halaga nun. Tapos ang kakailanganin mo lang tao, siguro isa o dalawa. Tapos ma-accomplish nun napakabilis. So kikita na siya. Pero binigyan siya ng wisdom ni Lord. Hindi na daw siya bibili ng mga equipment sa ibang bansa. Actually, ginagawa na niya to na-share niya sa akin. Nakita daw niya, ang daming mga tao doon sa lugar na walang trabaho. So, imbis na pagbili niya ng heavy equipment na vehicle, siguro walang 1 buwan, 2 buwan, matatapos yun. Kung ano man yung gagawin niya. Hindi na daw siya bibili ng mga heavy equipments. Ang gagawin niya, yung mga tao doon na walang trabaho, doon na lang niya ibibigay yung pambili. Ang mangyayari, magkakaroon ng trabaho yung mga tao doon. Siyempre, pag binili mo halimbawa milyones yung isang equipment, kailangan mo lang 1 tao, 2, mabilis matatapos. Pero sabi niya, it doesn't matter kung medyo matagal. Kasi hindi na ngayon siya nakatingin sa profit. Siyempre, pag business may profit. Pero yung helping others, yung potential, ang ginawa niya, kinuha niya yung mga taong walang trabaho doon. So, maglilinis o titibag ng bato or something, sila na. Kahit na naabutin ng medyo matagal, pero ilang tao yung nabigyan ng trabaho. So, pwede naman yun, di ba? So, ikaw lang man, dahil marami ka naman pera, hindi mo naman kailangan ng maraming pera pa, sapat-sapat na naman ang binigay sa iyo ni Lord na pinakikinabangan dito sa earth, marami siyang ibibigay pa sa iyong pangangasiwaan dahil kasi yung pamamaraan mo makakatulong doon sa iba. Yung Acts 20:35 nga, yung ways ni Lord na, di ba meron ngang mayor dito sa atin sa Pilipinas, ang ginawa niya yung munisipyo nila, nagpahiram ng pera doon sa mga palengke na walang tubo. At kung meron mang malaki-laking hihiramin, yung pinakatubo, napakaliit lang. At ang sabi pa, bayaran nyo na lang pagkaraan ng ilang taon. So imagine, kung lahat tayo, marami ka naman sobra, nakita mong pwede naman yung skills, talents ng kapitbahay mo. Karpintero, electrician, o kung ano man, siyempre,
bibigyan ka ng wisdom para magkaroon ng trabaho yung mga ibang tao eh. Di ba tayo nga sa Pilipinas, maraming ang tawag ba dyan? Outsourcing? Di ba? Kumbaga, hindi ka na rin, ikaw lang yung binigyan, yung stewardship ba? Ikaw ang binigyan ni Lord ng pangkabuhayan, itulungan mo yung mga sabi rito, yung mga support those who are in need. So, isa lang yun, mga kapatid. At marami pa tayong maitutulong sa mga kababayan nating Pilipino. Kung marami ka naman, ay pwede mong maipahiram ang iyong puhunan ng napakaliit na tubo o walang tubo o bayaran ka ng 1 taon, 2 taon. Pero lahat naman ng nakapanghiram ay magbabayad. At lahat naman ng mga talento na ibinigay sa atin, na tayo binigyan ng patrabaho, work hard. And ipag-pray ang ating mga employer. Sabi rito, yung confidence, hope, patient in troubles, and pray sa mga kapatiran natin na ginagamit para sa ekonomiya ng ating bansa. In Jesus' name we pray. Oh, God bless us all, mga kapatid. Glory to God. Lord, maraming salamat po sa Deuteronomy 8:18, Colossians 3:23-24, na kayo po ang nagbibigay ng power to gain wealth. Ang kabuhayan po namin ay galing sa inyo, kalakasan, kalusugan. Papangasiwaan namin itong mundong aming ginagalawan for your glory at para makatulong sa lahat ng tao sa lupa. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa iyo, Jesus.